Hindi 26, paring Dax. Meron pa bang mga pay drivers ngayon? Isa na lang yata eh. Sino? Papa Lance. Si Papa Lance? Si Rich Kid? Technically, hindi naman talaga siya paid driver kasi wala naman siyang binabayad. Yun nga lang, tatay niya yung may-ari ng team. Tanggalin niyo ako? Sige, sige. Pero ano muna yung pay driver? Paring Dax, para sa mga hindi pa familiar. Yung paid driver are the drivers that would bring millions of dollars sa isang team to help them financially. May mga teams na desperate sa funding para mag-survive sa Formula 1, so they will get these drivers to, get their money. Hindi lang siya galing sa personal wealth ng driver but also sa mga sponsorship. It can be a big sponsor who's backing the driver like Honda, our unit supplier, or even yung mga major sponsors like Petronas, or yung buong bansa, yung dala mo, like yung Checo. Funding ng Mexico. All the Mexican companies will fund Checo's career. So parang may dala kaming malaking pera, pero ang kapalit, ilagay nyo sa isang seat yung driver na gusto namin. Kaya dito nagkakaroon ng parang masamang connotation yung mga paid drivers. There are some who really does not deserve to be driving. Ayoko nang i-mention. Pero may mga deserving din talaga na they have the skill plus the funding like Sergio Perez. O si Checo nga pare, hindi mo nga agad may isip yung pangalan na Checo pag sinabi mong paid driver eh. Usually may isip mo sila Mazepin, mga ganong klase. Pero si Checo, hindi mo may isip. Pag hinalungkat mo, ay ang laki pala ng backing na itong tao. You're right. Hindi siya tulad ni na Nikita Mazepin, yung GOAT si Latifi. Latifi. Paid driver pala yun. Kasi mayamang pamilya eh. Yun ang parang mahirap sa mga paid drivers na na hindi ganun kagaling. Pero bakit kaya ngayon hindi na masyadong rampant ang pagpasok ng mga paid drivers sa F1? Isa sa mga measures na ginawa ng FIA is yung super license points. Yung mga drivers, they have to really prove na may talent sila for them to be able to get 40 super license points para makatungtong sa F1. Oo nga, pag may super license points, ibig sabihin, makukuha mo lang naman yun pag talagang batak na batak ka mag-drive eh. Dahil meron yun, at least na-ensure mo, kahit may financial backing ka man, kahit technically paid driver, at least na-ensure yung competence ng driver. Yeah. Then also for the top teams like Mercedes, Ferrari, Red Bull, they have the funding, they have the resources. Kaya nga kapag na-reach na nila yung F1 cost cap, there's no reason for them to get someone who can help them financially. They want talent. They want someone who can bring some points or even wins. Yeah, kasi mag-ano rin naman yan eh. Yung mga points na yan, nag-equate din yan sa more money after the season, di ba? Yes. Ayos. Kayo, sino mga paborito nyong pay drivers? Comment nyo dito ha. Pag-usapan natin, ha?